police ngayon, yung mga forensic chemist, hindi daw talaga matanggal yan na suka. So mali pala yung ginagawa ko noon. So, Okay, you explain to me what is this Oplansita? Senator Jinggoy, if I may, homicide ba o murder? Kinaso nyo? Sabi mo kayo na murder. Ito, Yes, sir. Ang ipinail namin, sir, is attempted homicide and homicide, sir. However, sir, during the process of the case, sir, doon sa prosecutor's officer, ginawa nilang, ano, sir, inelevate ng nilibit fiscal. nila doon sa In-upgrade, yes, sir. in-upgrade. Murder. Yes, sir. In-upgrade sa murder. Yes, sir. Okay. So hindi na homicide. Yes, sir. So the prosecutor's office upgraded it to Sige murder. Yes, sir. All right. Senator Jinggoy, So that is no bail. Yes, sir. Walang bail. Senator Jinggoy. Pwede with indulgence, Yes, Senator sir, Jinggoy, please. mabilis lang. Para hindi mabasura yung kaso basta-basta. Anong ebidensya meron kayo? Kasi dinideny niya, he didn't admit to the crime, right? Anong ebidensya meron kayo para siya ay madiin ninyo? Presenta niyo po sa korte. What are the pieces of evidence? Magandang hapon, sir. Corporal Lim, sir. Yes, sir, during the conduct of investigation, sir, yung firearms po ni Corporal Sabilio na-recover namin. Then, naka-recover din po kami ng 3 basyo, which is nag-match po sa barrel ni Sabilio po. Anong gamit na barel? Taurus 9mm po. Taurus. Yes po. Nagpositive po yung... So nag-match yung shell dun sa yeah. barel. Yes, sir. Although, sir, negative siya sa paraffin, sir, pero nag-match yung barrel niya dun sa na-recover naming ebidensya dun sa crime scene. Kailan nyo pinaraffin test? During that time din, sir, Bakit nag-negative kung siya bumarel? Sir, Bakit nag-negative ang paraffin test kung siya talaga ang bumarel? Sir, Kasi, Crime Mr. Lab, Chair, you answer Crime Lab. Forensic Group, sir. Yeah. Sir, Police Colonel Pierre Carpio of Forensic 4A. Sir, actually, sir, ang significant findings natin dito is yung matching at identification ng firearms. So, nag-positive naman, sir, yung firearms ni Sabilio, yung Taurus niya, sir, doon sa 3 fired cartridge. Yang tanong nga, Ngayon, bakit, sir, bakit doon naman sa nag-negative? gunpowder residue, Yeah. nag-negative siya, sir. Kaya lang, yun naman talaga, sir, ang kuwan ng gunpowder residue. Minsan, sir, talaga, may mga findings kaya siya negative, such as factor, sir, nung revolver versus yung 1911, mas maraming nagpapositive sa revolver. or after a few days na nangyari yung pagpaparaffin test. It is possible also, Hindi, sir. ang sabi kasi ni Police Corporal, on the spot, nag-paraffin test kayo, di ba? On that same day? yes, sir. On the spot. Sir, Okay. if I may, we have also our chemist here that is very much capable of answering the questions with regards Yung to... forensic chemist dyan, ang alam Yes, sir. mag-explain kung ano mga factors Your Honor, if I na... may, Yeah. Police Major Rosales, sir. Simple lang naman yung tanong ko. I am not a scientist or I am not a chemist. Di ba usually, ang sabi ni Corporal Jmar, nag-negative siya sa paraffin test. At isinagawa yung paraffin test on the same day. How many hours after the incident, after the crime? Isinagawa yung paraffin test. On that day, sir, Yes, I know on that day. Ano oras ba nangyari? Yung krimen? madaling araw po, sir. Madaling araw. Ano oras nga madaling araw? Past 12 na po. Past 12. O, kailan nyo yung sinagawa ang paraffin? Hapon na po ata yun, sir. Hapon? Kinabukasan? Hindi po, on that day, sir. Bali, Ano oras ba nangyari? Sabi mo madaling araw. Sir, 12:05, sir. In the Nag-start morning. yung incident, sir. In the morning, In sir. the morning. Okay, what time did you administer the paraffin test? Sir, I received the paraffin request at 12:40 in the morning of August 21, sir. So roughly more than 24 hours, sir. Oh, wala na talaga. Mag-negative na talaga yan. You told me on the same day. Ano ba? Sinabi mo parehong araw. Eh, sabi ni chemist after 24 hours. That is not the same day. Sinabi mo parehong araw. Ha, Jemar? yes, sir.
Ay, sorry sir, sa tagal na kasi ng ano sir, nang nangyari sir. Ha? Sa tagal na po na nangyari sir, medyo hindi ko na po naalala sir yung date sir. Pero I know sir na Alam mo, pag nagsisinungaling rito, ikaw mauna rito makukulong. Ano ba talaga? 21 na sir, 21 na po. Ano 21? August 21 po, Your Honor. Kailan ba nangyari ito yung insidente? August August 20 po, Your Honor. August 20. Yes sir. You received, madam? At 12:40 in the morning of August 21, 2023, Your Honor. So August 20 nangyari ang krimen. So that is 24 hours in the morning. Yes, Your Honor. Usually, pag one day, ang kinundak ng paraffin test, mawawala na yung residue, powder residue. The gunpowder residues can be detected up to 72 hours, Your Honor. 72 hours. Or 3 days, Your Honor. Alright. Ito, one day lang. Bakit na ang findings nyo negative? Yes, Your Honor. Negative result of the paraffin does not mean that the subject did not fire a gun because the presence of gunpowder nitrates is affected by several factors, sir. Like the type of caliber used. Between po sa revolver and sa pistol, mas malaki po ang chance na mag-positive yung revolver dahil separate po yung mga parts niya. So yung leakage po ng gunpowder residue, mas malaki yung chance na ma-deposit sa kamay. Another factor po ay yung mga wind direction. Kung ang wind direction po ng time na yon ay away sa shooter, so, hindi po talaga magde-deposit sa kamay niya. So, kung papunta naman po sa shooter ang direction ng wind, most likely magpa-positive po siya. Another factor po is the direction of firing. Pag pataas po tayo bumarel, yung gravity, most likely may made-deposit din po sa kamay natin compared sa pababa. So yun po yung mga factors na maaring mag-contribute sa negative result ng paraffin test. O halimbawa, naghugas ng kamay ng alcohol. Ordinary washing of hands, sir, hindi po Will not- ma-remove ang will not gunpowder affect it. residues. Yes, Your Kahit Honor. hugasan mo ng suka yan. Hindi. Yes, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Alright. Style yan ng lumang pulis. Suka daw, suka, tatanggal para matanggal. Pero sa mga bagong pulis ngayon, yung mga forensic chemist, hindi daw talaga matanggal yan na suka. So mali pala yung ginagawa ko noon. Suka gamit ko. Go ahead. What else, madam? And the use of gloves, Your Honor, kung The use naka-gloves, of? gloves, kung Alright. naka-gloves siya, magne-negative po talaga kasi hindi makaka-penetrate sa pores niya yung gunpowder. Naka-gloves ba si Sabilio? I don't think so. Ha? Naka-gloves ba, John Ace? Hindi po. So factors lang naman po yun, Your Honor, kasi nga po ang paraffin result po ay considered as corroborative evidence na lang po siya. Okay. Kasi nga po may chance po na nagpaputok pero hindi magpa-positive. Basta what is important is you stand by your scientific results Yes, Your Honor. of your scientific investigation. Yes, Your Honor. Kasi yan yung credibility ng crime lab yung forensic group, credibility nyo, talagang panindigan nyo yan. Yes, Your Honor. Kasi kayo na lang talaga ang magbibigay ng tamang result. Di ba? Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chair, Yeah, sige. Senator, ang kagandahan po dito sa kasong ito, naging swift yung aksyon ng ating PNP unlike dun sa mga ibang kasong na-handle ko po sa programa ko. Dito very swift, agad-agad, within 24 hours, 24-hour period na nakuha na agad ng paraffin test at yung forensic and all hanggang sa nakakulong na ngayon yung mga suspect. Kaya nga I really commend yung PNP Region 4A. Job well done really, gentlemen. Your Honor, isa pa pong napakagandang nangyari dito. Sa isa pa pang singit. Kasi hindi porket kabaro nila, binibaby nila. Unlike dun sa mga previous cases, ito kahit nakabaro nila, tinuluyan talaga. Thank you. Yung biktima po, yung namatay, pulis po natin ang nagtakbo sa ospital, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, may tanong ko lang general, no?
ang sabi niyo kanina si Sabilio off duty. Correct? At Yes, Your Honor. naka-civilian. Ano ba inamin niya? Pwede bang manghuli siya kahit off duty siya o naka-civilian siya? Bigla na lang siya maninita ng isang inosenteng nagmumotor lang? At hinihinga ng papeles? Rehistro ba ng motorsiklo mo, John Ace? Apo. What prompted him to ask for the registration certificate of the motorcycle of John Ace? Your Honor, please allow me to answer the first question kung pwede ba siya. First, kung hindi sana po siya lasing kahit off duty siya, pwede po siyang manghuli basta merong probable cause na manghuli siya. Yung second po, yung binanggit nyo is at that time po kasi lasing po siya nung nangyari yung incidenting yan. So dahil siguro po sa kalasingan, kaya niya nagawa po yan, Your Honor. Wala ba kayong mga measures sa mga pulis na kahit off-duty, na nakainom at pwedeng manghuli? Ganun ba yun? Your Honor, bawal pong mag-duty first. Bawal pong mag-duty pag nakainom o lasing yung police. Ito off-duty. Pinapayagan ninyo na manghuli. Ito pong off-duty, ang ginawa po natin dito is hindi po natin pinayagang maglasing yung pulis nila sa labas ng bahay. And ang ginawa po nating isa is inayos natin yung pag-duty ng mga pulis in such a way na hindi masyadong mahaba yung pagpapahinga nila. Kasi nga kung minsan yung mahabang pagpapahinga nila, yun yung dahilan kung bakit sila nagiinom sa malayo in pag-uwi nila, lasing po sila, Your Honor. So aside from murder, ano pa yung kinaso? Wala na? Yun lang po sir, yung attempted murder sir.